Hi mga ka-farm, nag-red uli si Miss Market today after na magkasunod na green candle. Ito yung gusto natin mangyari, mag-consolidate siya above DB50 at MA20 para mas healthy ang pag-angat ng ating index. Tingnan natin yan at i-check na din natin ang ating top 5 picks para bukas. Tara guys, mag-chart na tayo. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders! Welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer, guys, supportahan natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin nyo lang po yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng ating video. Salamat po. Buying signals and stock screening, gumawa tayo ng video dyan. Ito po yung itsura niya. Pakihanap lang po sa ating tutorial playlist. In-explain ko dyan yung ating buying signals at kung paano natin tinatransfer yung mga na-screen nating stock sa isang spreadsheet. Check natin yung ating index. Mukhang nagko-consolidate na siya ngayon. Ito yung gusto natin mangyari sa kanya. Consolidate siya above DB50, above MA20, and malapit dun sa kanyang breakout level. Ang di lang maganda dito guys, pag gumawa siya ng lower high. So ito makikita natin dyan. Parang lower high yan kung sakasakali. Pero kung magko-consolidate siya dito and then mag-breakout siya, so, ito na yung ating higher high na bago. Huwag lang siyang gagawa ng bagong lower low. So, huwag siyang bababa dito sa MA50. Pang hindi magandang pangitain yan, guys. So, ganitong ginagawa ni Miss Market. Ang pwede nating i-trade is yung mga range trade. Kasi nag-range itong si Miss Market. Pwede tayong mag-range trade. And then, hahanapin pa din natin yung mga market leaders natin. Tingnan na natin yung ating top 5 picks para bukas. So, wala tayong nag-breakout kanina. So, ito yung ating top 5 picks para bukas. Friday, June 25, 2021. Si ABA, CHP, Prim, Tugs, tsaka si C. Check natin si ABA. Gawa natin ng box si ABA. Maganda na din yung galaw ni ABA. Kasi gumagawa siya ng mga higher lows niya, ito. And then, higher highs. So, nagtitrending siya pataas. Kung makikita niyo yung kanyang MAs, above all MAs na din siya. Ibig sabihin, nagtitry na siya mag-uptrend. Pero tingin ko dito mag-spaghetti muna tong kanyang MAs and then lalabas to na AOTS. So uptrending na to kung sakaling mag-AOTS na si ABA. Pero ngayon, pwede natin silang i-range trade. Ito yung sinasabi nating range trade, guys. So hanap lang tayo ng mga range niya. Ito pwede tong range eh. Kasi hindi naman tayo bumibili sa support. So bibili tayo sa breakout. Ito, pwede na tong range niya to. Pwede siyang ganitong kalaking box. Kung i-range trade mo siya, galing support, pwede din. Or range lang dito sa breakout nitong small box. And then, pag ganito pala guys, mga 52 weeks high, tingin ko ito 52 weeks high na ito eh. Ano ba ito? 1.32? Hindi pa siya 52 weeks high. Pwede kayo magbenta dito. Kasi pag 52 weeks high dyan, may option kayo mabumili uli pag nag-breakout dyan. So, asan yung 52 weeks high niya? 1.88. So, ito pala yung 52 weeks high niya. Medyo malayo pa. Tama lang. Kailangan lang may range lang kayong babantayan dito. Breakout level natin dito kay ABA. So, tinest niya na yan kanina, yung taas ng Darvas box. 1.19, bibili tayo after niya mag-breakout, 1.20. So,
So, ayan guys, pag nag-range in this market, hindi tayo mahawak na matagal ng stock. Pwede naman pala, ang ginagawa lang natin, nag-take profit tayo ng konti or portion ng position natin. For example, 50%, take profit ka dito. And then yung 50%, hanggang sa ma-stop ka na. Or ma-hit yung trail stop. So, meron siya dito and meron din dito guys. Ito pwede din to kasi makikita nyo, ilang beses nag-react yung price niya dyan. 3 times nag-react yung price niya dyan. Compared dito, 2 beses. Check natin yung dalawang area na yan for possible TP natin. Ito 10%. Ito 13%. So, try natin tong around 30% na to. So, possible gain niya, 12.97%. Possible TP natin dito, 1.35. Simpleng-simple lang yung system natin, guys. Bili sa breakout, benta ng konti sa TP, and then, yung kalahati, kasi 50% na binenta natin dito, hanggang sa mahit na yung trail stop mo, tsaka lang natin siya bibenta. Kasi ang cut loss natin, kinukuha lang natin sa ating trade plan calculator. So, 1.20 tayo bibili. Aba. %, cut loss, 1.16. So, itong cut loss natin na 4%, 4% yung ina-allow nating loss sa isang trade. So, yun lang yung ina-allow natin na matalo tayo sa isang trade. 1.16. Yung current price niya pala. 4% cut loss. Volume ni ABA kanina, above average. RSI niya, 63. Guys, ito, pag nag-breakout siya dito sa box, small allocation lang tayo kasi hindi aabot yung RSI niya above 70 pag nag-breakout yan. Yung isang criteria natin, di ba? Breakout sa box, volume, and RSI 70. Pag ganun, kulang na isang criteria. Nag-i-small allocation lang tayo. For example, kung regular allocation mo sa isang stock is 40,000, pag ganito, bibili lang natin 20,000 lang. Okay? Or kung mas malaki pa yung inyong nilalagay, kunyari 100,000, nilalagay sa isang stock, sa isang trade, kalahati lang, mga 50,000 lang, or mas maliit pa doon. Pag hindi kumpleto yung ating criteria. Okay guys, yan si ABA. Next natin. CHP. So, CHP, nag-above all MAs na din siya. And then, nag-cross na din tong MA20 above MA100 niya. So, nagpo-form na siya ng AOTS. Kung mag-crossover na tong MA50 natin above MA100, AOTS na siya. Ibig sabihin, pa-uptrend na yung galaw niya. Gawa natin siya ng box. Breakout level natin dito. Tinesting niya na yan kanina, oh. 1.38. Bibili tayo after niya mag-breakout. 1.39. Possible TP natin dito. Hanap tayo mga peak niya. Ito. Pwedeng TP to guys. Or pwede siyang resistance. Kasi ayan, madaming tinamaan na nagre-react yung price niya dyan pagka tinatamaan niya level na yan. And pwede din dito. Itong peak ng candle dito. And ito. Check natin yung mga yan. Possible TP natin. Ito yung ating possible gain, 5% dito sa unang resistance, 6%. Susunod na resistance, itong peak ng candle na to, 11.23%.
So, yun yung kukuhain natin kasi siya yung pasok sa ating risk to reward ratio. So, take note lang nitong isang resistance dito, 1.74. Kasama sa plan natin yan, guys. Pagka nagpa-plan kayo, sama nyo sa plan yan kung ano magiging reaction ng price yan. Kung bumaba siya dyan, and then na-hit yung trail stop mo, benta ka na. Other option is kung babalik siya sa loob ng Darvas box, pwede kang magbenta na din. Ibig sabihin na mahina yung galaw ng stock. So, kung lumabas naman siya dyan, kung gusto mo magdagdag, okay lang. Kasi resistance siya, no? Ibig sabihin, meron siyang nabasag na resistance na medyo malakas kasi ilang beses siyang ito, naging support niya yan dito. Ito naman, naging resistance dyan. Or, pwede nang hintayin mo na lang itong mag-TP ka dito sa 1.54. Ito yung possible TP natin. So, ang possible gain natin dyan, 11.23%. Pasok sa ating risk to reward ratio. Ang ating cut loss kay CHP, 1.39 tayo bibili. $1.35. % cut loss. So, ang ganda ng volume ni CHP kanina. Above average. Yan. Very significant. Tsaka yung RSI niya, 62.62. So, ito, magbe-breakout siya dito sa Darvas box. Hindi aabot yung RSI niya above 70. So, small allocation pa din tayo dito kay CHP. Next natin, si Prim. So, si Prim, Farm Boss swing box tayo dito. Na-trade ko to si Prim. So, dito na nag-Farm Boss swing box din tayo. Dito sa area na to. Nag-breakout siya dyan. Dito sa candle to, nakabili ko. Tapos nagbenta na din ako. Nung na-hit yata yung trail stop ko dito. Kasi itong unang malaking green candle na yan, bumagsak ng malaki yan. So, na-hit yung trail stop ko. So, benta na din. So, ngayon, gagawa natin siya ng bagong plan. Kagandahan naman dito kay Prim, gumawa siya ng mga bagong higher lows niya. Itong area na to. And then, higher high. Itong area na to. Tapos, tingnan natin kung anong mangyayari dito sa area na dito. Kung may babasag niya pa itong taas itong ating big box. Ang gagawin natin dito, Farm Boss swing box. Ito yung big box natin. Ito yung ating Farm Boss swing box. Breakout level natin dito. 3.16. Bibili tayo after niya mag-breakout. So, nag-breakout na siya kanina, kaso nga lang, hindi niya na-sustain. So, buy tayo. 3.17. TP natin. Automatic. Pag Farm Boss swing box, itong taas ng big box natin. Possible TP natin. 3.55. Possible gain natin dyan, 12%. Cut loss natin kay Prim, 3.17 tayo bibili. Meron na yata tayong Prim dito, guys. 3.17. Wala pa. MRSGI, nag-breakout na yan kanina. Ito, dalawa pa rin sa natin. Gawin na lang natin Prim yung isa. So, buy tayo, 3.17.
Cut loss natin, 3.07. Yung trade plan calculator natin guys, meron tayong tutorial yan. Madami naghahanap. Andun sa ating tutorial playlist. Check nyo lang doon. 4% cut loss natin kay Prim. 3.07. Volume kanina ni Prim, below average. RSI niya, 53.47. So, nasa bull area pa din yung RSI niya. And tingnan na lang natin kung gagalaw na to si Prim. Actually, AOTS na din siya. So, madami lang sigurong na-excite dito ng benta. Pero, tingnan natin. Mukhang okay naman yung mga nagbobodega sa kanya. Mabilis nga lang magbenta. Ganyan ito, nagbodega dito. Galaw ng malaki. Malaki din yung binaba. Tapos ito, bodega na naman. Tumaas, malaki na naman yung binaba. Tingnan natin kung ito na uli yung mga structure na nagbobodega yung mga investor. Baka masabayan natin sila. Okay guys, yan si Prim. Next natin, si Tugs. Tugs, gumaganda din yung volume. RSI niya, nasa bull area na din. Gawa natin ang back si Tugs. Tingnan nga natin yung trades nito. So, maliit lang guys ha. Pero okay lang yan kasi nag-uumpisa yan sa maliit eh. Yung MRSGI dati maliit lang. Yung Sun, medyo maliliit yung mga trades ngayon pero hintay-hintayin lang natin. Pag may na-breakout na magandang resistance yan, mapapansin din ng mga traders yan. So, kaya hindi tayo bumibili dito guys sa loob ng box. Kasi nga, maliliit pa yung trades nito. So, baka maghintay tayo na matagal dyan. So, hintayin natin mag-breakout talaga. Pag nag-breakout, dun tayo bibili. Ito, mga tinitingnan natin yung mga tumataas na volume. Kasi, kung makikita nyo dito, parang wala silang mga interest, di ba? Walang interest pa yung mga traders. Pero pag dito, gumaganya na yung volume. Kailangan pansinin natin yan. Baka may mga nagbobodega na dito sa box na to. And then, yung mga nagbobodega dyan, sila din magpupush nyan. And then, usually, ang TP nila, hanap sila ng range, tapos dun sila magti-TP. So, ganun lang yun, guys. Breakout level natin dito, tinamaan niya na. Oh, yun pala. Yun yung price niya ngayon, 1.25. Bibili tayo after niya mag-breakout, 1.26. So, tingnan natin, baka magka-interest na din dito yung mga traders. Maganda din yung kanyang volume. And, confluence siya sa breakout ng MA100. So, strike. Ito yung gusto natin forma ng MA100 pag binibreak pababa. Meron kasi, nabibreak yung MA100, halos pa ganyan na yung galaw. So, parang hindi maganda yan. Kasi gusto natin ito. Pababa yung MA100. Possible TP natin dito. So, meron tayo ditong resistance. Hanap ka ng mga magagandang resistance yan. Malalakas. So, ito malakas din yan. And itong taas na itong candle na yan. Yun ang best yan. Nagre-react. So, ito din. Ito naman. Resistance siya. Kung may box ka dito, resistance siya dyan. Then, itong isa. So, dito naman. Tingnan natin ang ating possible TP. Dito sa unang resistance niya, 4%. Sa pangalawa, 7%. So, kuhain natin itong peak ng candle na to. Mukhang legit naman yan. Re-react yung mga price dyan. Sa area na yan. Yan ang ating possible TP. 1.38. Cut loss natin dito, 1.26 tayo bibili. 1.26. Tugs.
1.22 dun sa ating DB50. Yun nga, gumaganda yung volume ni Tugs. RSI niya nasa bull area na din, 57.35. Bantayan natin si Tugs. Next natin, and yung last, si C. So yan, may volume din siya kanina. Kaso mas gusto ko kung consolidate pa siya dyan ng konti. Tingnan natin number of trades. 119, madami-dami din to. Pag ganito guys, ingat kayo dito sa mga ganitong trades kasi ito, tingnan yung market cap niya, madali itong paggalawin. Madali siyang patasin, madali siyang pabagsakin. So, ingat-ingat dito. And pag tumaas siya, ayan, kung makikita nyo, wiki. Medyo weak ito. Ang dami nagka-take profit dyan sa taas. So, kailangan yung ating risk management medyo tight dito. Kaya na 4%. Benta ka na talaga. Huwag mo nang asang mag-ceiling or tumaas pa uli. Breakout level natin dito. 0.2470, bibili tayo after niya mag-breakout. 0.2480. 0.2480. Possible TP. Meron tayo dito guys. Ayan. So ayan, nagre-react yung price niya dyan. And itong taas na din ng candle na to. So, ilang beses siya nauuntog dyan. Possible TP natin. Possible gain. So, dito sa una, 6%. Dito sa peak ng candle, 14%. Kuhain natin yan. Possible TP natin, 14.84. Ganito guys pala, pag ganito. Sell all ako dito pag ganito. Pag ganito yung DNA niya, yung medyo wiki, nagsisell all ako dito. Pwede ka naman kasing bumili uli pagka gumawa na structure to. Doon sa ibang stocks, ginagawa natin, sell half. Pag ganito may TP tayo, ako, sell all ako dito pag ganito. Cut loss natin kay C, 24.80. Tayo bibili. $0.24. 4% cut loss natin. So, ingat-ingat dito guys ha. Malaki yung plaque nito. Isang baba nito or isang taas nito, baka cut loss na tayo eh. So, volume niya nga, ayan kanina, above average. RSI niya, 57.76. Yan si C. And yan na yung ating top 5 picks para bukas, Friday, June 25. So, malapit na namang matapos ang buwan. Sana kumita tayo lahat dito sa buwan ng June. Quote na tayo. There's no such thing as free lunch. So, ito guys, madami nagtuturo sa YouTube ng mga system nila. Parang ako, nagtuturo ako ng system. Pero kailangan din, meron kayong sariling sikap sa pag-didiscipline sa sarili nyo. Paghahanap ng mga ibang setups, tinuturo lang natin dito isang setup. Yung full setup naman yung tinuturo natin, di ba? Yung setup ko ng breakout system. Meron tayong farm boss swing box system, meron tayong reversal, meron tayong momentum, above 70 na momentum system. Pwede kayong mag-research nun. Pero ako hindi ko tuturo na yun kasi mag-concentrate lang tayo sa isang system. Isang system lang kailangan nyo dito sa trading.
kikita na kayo. Kailangan lang discipline lang talaga. Okay. Kailangan, alam nyo kung kailan kayo magte-trade. Some part ng index, kung anong cycle ng index kayo magte-trade, ng breakout system. Kailangan meron din kayong self-study. So, no such thing as pre-lunch dito sa mundo. Kailangan meron kayong mga sariling sikap na ginagawa. Okay guys? Salamat sa panonood. Please subscribe to our channel, like and comment. Pakipindutan din yung bell sa ilalim para ma-notify kayo kapag may bago akong video na inilabas. Supportahan po natin ang ating channel. Good luck sa atin bukas and God bless.